Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang ganti ng ating bida sa pangkat ni Son of Heaven. At ngayon naman subaybayan natin ang ating bida sa kanyang pakikipagsapalaran. Moherf #care. Ang anak ng langit ay nagpakawala ng nagngangalit na dagindong nang mapagtanto niya ang nangyari. Sa isang itim na wildebeest na tinawag bilang kanyang bundok, baliw siyang sumakay sa direksyon ni Hansen. Sa likod niya, lahat ng kanyang gang ay tumakbo sa kanilang sariling mga bundok upang habulin si Hansen, umuungal at pinagsabihan siya. Hindi inaasahan ni Hansen na napakabigat ng gintong palakol. Sa 8 sagradong Geno Point, mas malakas na siya kaysa dati, ngunit halos hindi pa rin siya makalakad gamit ang palakol, hindi pa banggitin ang pagtakbo. Ang dagwang mamamatay tao ay tila napakagaan. Paano ako makakatakas na may ganoong kabigat na sandata? Lumingon si Hansen at nakita na niya ang Son of Heaven at ang kanyang barkada kalahating milya lang ang layo sa kanya. Bagamat napakabigat nitong bitbitin, hinding-hindi maiiwan ni Hansen ang napakahusay na Sacred Blood Gear. Bigla niyang naisip ang kanyang bagong nakuhang Beast Soul ng dagwang mamamatay tao, tiningnan ito at biglang natuwa. Uri ng Sacred Bloody Slayer's Beast Soul, Shapeshifting. Nang hindi nag-iisip, tinawag ni Hansen ang hayop na kaluluwa ng madugong mamamatay tao at isang maringal na anino ang tumakbo palabas, nakamukha ng halimaw, kulang na lang ang higanteng palakol. Ang Beast Soul ay tumakbo patungo kay Hansen at agad na isinama sa kanya. Ang kanyang katawan ay nagbagong anyo sa isang madugong mamamatay tao at ang baluti ng itim na salagubang ay nagbago ng hugis nito nang naaayon, ganap pa ring natatakpan ang katawan ni Hansenador bilang isang madugong mamamatay tao. Pagkatapos ng lahat, ang Beast Soul Armor ay hindi kasing higpit ng gawa ng tao at maaaring magbago ayon sa hugis ng katawan. Pagkatapos ng pagbabago ng hugis, naramdaman ni Hansen ang sobrang lakas na ang gintong palakol ay wala na sa kanya. Tumatakbo na may 4 na kuko, naging napakabilis din niya. Si Hansen ay umakyat sa bundok ng buong bilis at nawala na malayo sa gang. Hindi nakaimik ang lahat dahil napakabilis ng lahat. Marami ang nag-smirk habang pinapanood ang Son of Heaven at iba pa na humahabol pa kay Hansen. #T. Sino ang lalaking iyon? Siya ay may kung anong lakas ng loob na tumalon sa kumukulong kaldero. At anong pagnakawan? Bilang karagdagan sa gininto ang palakol, nakakuha siya ng isang sagradong kaluluwang hayop na may dugo. Naiisip mo ba kung magkano ang halaga nito? Sa tingin mo makakabili ka ng Sacred Blood Beast Soul sa pera? Haha, ang anak ng langit ay dapat na galit na galit. Isang sagradong dugong hayop na kaluluwa. Sa kanya sana ito ngunit kinuha. Ang araw na ginamit niya ay parang one of Sacred Blood Beast Soul. At ano ang nakuha niyang kapalit sa ganoong investment? LOL. Natatakot lang ako na mawala sa isip niya ang anak ng langit. Hindi ko inaasahan na mayroong isang sagradong dugong hayop na kaluluwa. Napakaswerte ng lalaking iyon. Hinding-hindi niya mapapatay ang halimaw ng mag-isa. At ang isang dosenang nilalang na may sagradong dugo ay maaaring hindi magdulot ng kahit isang kaluluwa ng hayop. Nagkataon lang na nakuha niya ang lahat sa huling hit. Sino nga ba ang lalaking iyon? May ganoon bang tao sa Steel Armor Shelter? I heard someone call him Dollar, but not sure. Dollar. Interesting name. Pagkaraan ng wala pang isang oras, malungkot na bumalik ang Son of Heaven kasama ang kanyang gang, ngunit alam na ng mga tao na imposibleng makakita ng tao sa paliko-likong daanan ng bundok. Agad na tinanong ng Son of Heaven si Su Xiaoqiao nang makabalik siya. Ang kanyang tandang, Dollar, ay isang pagkakamali. Walang pagpipilian si Su Xiaoqiao kundi sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa kung paano niya nakilala si Hansen, na hindi gaanong nakakatulong dahil ang tanging mayroon siya ay isang pangalan, Dollar. Ang Son of Heaven ay hindi lubos na naniwala sa kanya, ngunit wala siyang magawa dahil si Su Xiaoqiao ay nasa gang ni Qin Zuan. Mapait niyang pinamunuan ang kanyang gang pabalik sa Steel Armor Shelter at ikinulong ang kanlungan, nanunumpa na hahanapin si Dollar at pinutol siya. Karamihan sa mga tao ay hindi natutunan ang pangalang Dollar, habang ang Dollar ay naging tanyag. Sa ilang sandali, naging pinakasikat na paksa sa Steel Armor Shelter ang Doll, Son of Heaven, Sacred Blood Creature, at Sacred Blood Beast Soul. Si Hansenador ay naghuhukay ng isang hukay sa paanan ng bundok na nagpaplano na ilibing ang higanteng gintong palakol doon. Bagaman nakatakas siya sa manhunt ng anak ng langit sa pamamagitan ng paghubog sa dugo ng dugo, mayroong isang limitasyon kung gaano katagal siya makakapagpabagsak. Bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang uri ng kaluluwa ng hayop, ang mga kaluluwa ng hayop ay maaaring direktang magbibigay ng mga makabuluhang pagbabago sa isang katawan ng tao, na maaaring hindi mapigilan para sa mga may mahina na gen.
Ang mas malakas na nilalang na nais ng isa na mag-shapeshift, mas maraming mga puntos ng geno at katawan ay kinakailangan. Sa pangkalahatan, para sa mga primitive na kaluluwa ng hayop, ang bilang ng mga minuto ng katawan ay maaaring makatiis sa hugis ng hugis ay katumbas ng bilang ng mga primitive na puntos ng geno na nakuha. Bilang karagdagan, ang isang mutant geno point ay maaaring suportahan ang 10 minuto ng paghugis ng mga primitive na kaluluwa ng hayop, at naman, 10 primitive na puntos ng geno ang maaaring suportahan ang 1 minuto ng paghubog sa mga kaluluwa ng hayop na mutant. Ngayon si Han Senador ay may 8 sagradong puntos ng geno, na maaaring magtagal lamang sa kanya ng 8 minuto para sa paghubog bilang isang mamamatay tao ng dugo. Kahit na ang pagbibilang ng ordinaryong, primitive at mutant gen na nakuha niya ng buo, maaari siyang humubog ng mas mababa sa 10 minuto. Ito ay sapat na para sa pagtakas, ngunit kung lalaban siya ng isang gang ng mga tao, maaari lamang niyang patayin ang 1 o 2 bago matapos ang kanyang oras. Walang nakakakita ng isang sagradong kaluluwa ng hayop na may dugo kung hindi ito tinawag, subalit ang gintong palakol ay hindi maaaring maging hindi nakikita. Ang taong pangunahing nasaktan niya ay anak ng langit, gayunpaman ang kampanya ay isang pinagsamang, at ang palakol ay dapat na makamit ng lahat ng 3 mga gang. Sa makatuwid, si Han Senador ay umihi sa kanilang lahat at maaari lamang ilibing ang palakol sa lugar na iyon sa oras na iyon. Kung may benta ko ang higanteng gintong palakol, dapat itong madaling magdala ng hindi bababa sa 2 milyon. Natuwa pa rin si Han Senador matapos mailibing ang palakol. Ang isang sagradong dugo na gear ay hindi kasing halaga ng isang sagradong kaluluwa ng hayop na hayop, ngunit itinuturing pa ring halos hindi mabibili ng halaga. Kung may benta niya ito, 2 milyon ang magiging maliit na halaga. Tulad ng para sa kaluluwa ng Holy Blood Beast, hindi pa naisip ni Han Senador na ibenta. Ito ang bedrock ng kanyang kaligtasan at tagumpay sa santuaryo ng Diyos, at magiging tulad ng kiling ang gansa na naglalagay ng gintong itlog kung ibebenta niya ito. Bumalik sa bakal na sandata ng bakal, nakita niya si Luo Tianyang na nagbabantay sa gate kasama ang iba. Ang lahat na sumubok na pumasok sa kanlungan ay naimbestigahan. Maaari mo bang makita kung ano ang mga kaluluwa ng hayop na mayroon ako? Walang takot si Han Senador dahil inilibing na niya ang gintong palakol. Ang isang binata sa gate ay huminto sa kanya at nais na gumawa ng isang paghahanap sa katawan sa kanya, habang sinabi ni Luo Tianyang, bakit basura ang anumang oras sa scumbag na iyon? Paano ito posible na siya ay magiging dolyar? #K-off. Itinulak ng binata si Hansen at lumingon upang maghanap sa ibang tao. Tiningnan ni Hansen si Luo Tianyang na may isang sneer at pumasok sa kanlungan. Lahat ng tao sa kalye ay pinag-uusapan ang nangyari sa Sunset Slope. Pakikinig sa mga taong tumatawag sa kanya ng manika, naisip ni Hansen, Damsu Xiao Chao. Sino ang nagsabi sa iyo na tawagan akong dollar? Masaya siyang malaman na ang anak ng langit ay galit na galit at lumakad pabalik sa kanyang silid. Sa isa pang silid, tumayo si Su Xiao Chao sa harap ng Qin Zuan, halos lumuluha. Zuan, kailangan mong maniwala sa akin. Sinabi ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Talagang hindi ko alam ang dolyar, ngunit nakita lamang siya minsan sa Zephyr Valley at bumili ng ilang mabilis na mantises mula sa kanya, na ibinigay ko sa aking brothers bilang mga regalo. Magtanong lang sa paligid kung hindi ka naniniwala sa akin. Hindi kita sinisisi. Nais ko lang na makipag-ugnay sa dolyar, sabihin sa kanya na handa akong bilhin ang kanyang kaluluwa at gear na hayop, at tanungin siya kung gaano niya gusto, tahimik na sinabi ni Qin Zuan. Ngunit hindi ko talaga alam kung nasaan siya. Malungkot na sinabi ni Su Xiao Chao. Pagkatapos ay hanapin mo siya. Huwag ipaalam sa sino man ang tungkol dito at hahanapin siya ng lihim. Kung pinamamahalaan mo ang gawain, gagantimpalaan kita. Ipinakita ni Qin Zuan si Su Xiao Chao matapos na ibigay ang order, hindi naghihintay para sa kanyang tugon. Matapos siyang umalis, sumimangot si Qin Zuan sa kanyang sarili, sino ang maaaring dolyar. Halos sa parehong oras, ipinadala ng fist guy ang kanyang mga tauhan upang maghanap ng dolyar ng lihim, sinusubukan na bilhin ang kaluluwa ng Holy Blood Beast at gear mula sa kanya. Bagaman ito ay isang magkasanib na aksyon, ang nag-iisa lamang na nagdusa ay anak ng langit. Kung hindi ito para sa kanyang sagradong dugo na araw-araw, ang madugong mamamatay tao ay tatakbo at walang anuman para sa Qin Zuan at Kamao. Ngayon ay maaari silang magbahagi ng ilang laman ng madugong mamamatay tao, kaya't naging maayos ito para sa kanila. Gayunpaman, ang anak ng langit ay nawala ng isang mutant na kaluluwa ng kaluluwa at isang sagradong dugo na araw, habang ninakawan ng kaluluwa at gear ng Holy Blood Beast. Ang sino mang nasa kanyang lugar ay magiging labis na labis.
Ang buong bakal na sandata ng bakal ay naghahanap ng dolyar, subalit walang nakakonekta sa kanya upang matakot. Ang anak ng langit ay naglalagay din ng isang presyo sa kanyang ulo, at inalok kahit na magbayad ng gantimpala para sa anumang malaking impormasyon. Napakaganda ng presyo na kahit na nais ni Hansen na mag-alok ng kanyang sarili para sa gantimpala.